Magandang gabi mga kabarangay. Isa na naman pong mahalagang paksa ang ating pag-uusapan. Nabasa po natin kanina na isang taon na raw mula ng desisyonan ng franchising committee ng mababang kapulungan ang denial sa prangkisa ng ABS-CBN. Kaya ilan sa mga supporters nito ang nagdaos ng rally upang di umano ibalik ang ABS-CBN sa ere sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong prangkisa. Well, nabasa din natin ang komento ni dating Vice President Jejomar Binay kung saan kanyang sinabi na ang pagkakasara daw ng ABS-CBN is the greatest injustice to the Filipino people. Well, Mr. Binay, nung ikaw ay kumandidatong Pangulo ng 2016, ilan po tayo sa mga sumuporta sa iyo, believing that hindi ka ganon kakurap ayon sa ibinibintang sa iyo noon na Trillanes. Pero with your stand for the ABS-CBN, nagpapakita lang po ito na ikaw ay bilang napakayaman na rin ay membro ka na rin ng oligarkiya na nais suportahan ang ABS-CBN sa kabila ng katotohanan na itong ABS-CBN ay maraming panluluko na ginawa sa mga Pilipino. Paano mo sasabihin na ito ay walang katarungan? Ang pagkakasara nito ay hindi makatarungan para sa sambayanan kung ito mismong ABS-CBN ang nanluluko sa sambayanang Pilipino. Sa anong paraan? Hindi pagbabayad ng buhis, hindi pagbabayad ng utang ng mahigit na 9 bilyon at kalahati from DBP na pag-aari, bangko na pag-aari ng sambayanang Pilipino. Ganon din naman yung mga empleyado nito na kanyang inapi sa pamamagitan ng paglabag sa labor code. So, paano mong sasabihin na itong ang pagpapasara sa ABS-CBN ay hindi makatarungan para sa mga Pilipino, gayong ito mismo ang nanluluko, mandaraya sa sambayanan. At alam po ninyo ang pinakamalaking kasalanan ng ABS-CBN. Ito po ay bilang mouthpiece ng oligarkiya. Ang ABS-CBN po
ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy ang eksploitasyon ng maliliit na sambayanan ng mga the exploitation of the masses by the oligarchy is perpetuated by the ABS-CBN in terms of shaping of the public opinion towards making the Filipino people believe on the policies which are protective of the oligarchic interest. Yan po. Sapagkat talo na po sa mga panahong namamayagpag ang ABS-CBN, wala pa pong social media. Kung kaya ang tanging source of informations ay ang ABS-CBN network kasama po ang kanilang mga radio stations, TV stations sa iba't ibang panig ng kapuluan. So talaga po namang kanila pong programa yon na kung ano ang sasabihin nila to protect their interest ay iyon lamang ang maririnig ng sambayan ng Pilipino. Kaya po ang ABS-CBN naging kingmaker po ito. Yan po ang pinakamalaking kasalanan ng ABS-CBN. At nagpapasalamat po tayo na ito ay nabuwag o naipasara. Ngunit ito pong mga tagapagtanggol ng oligarkiya, katulad po ni Pacquiao, ni Binay, yang 15 o 16 na senador sa kasalukuyan po. Kasama po dyan si Soto, si Lacson, si Gordon, si Crispo, si Villanueva, si Angara, 15 o 16 po na senador. Nais po nilang pabuksan ang ABS-CBN. Mabuti na lang po at tumutol si Pangulong Duterte. At ang sabi ni Pangulong Duterte, kahit 1,000 prangkisa ang ibibigay ng Kongreso, as a chief executive, he would not issue the license to operate unless or until the ABS-CBN would settle its financial obligations to the government. Yan po. Kaya ito po si Gio Marbinay na sinasabi po, yan si Trillanes. Ano pong sabi ni Trillanes? Na kapag nanalo ang opposition ngayong 2022 election, ibabalik po nila ang ABS-CBN. Nagpapatunay po lamang yan na talagang itong mga opposition na ito na tinatagurian pong dilawan, ito po ang kritiko, kalaban po ng ating Pangulo. Talagang hindi po sila titigil hanggat hindi na ibabalik ang ABS-CBN, sapagkat ito po ang simbolo ng lakas at kapangyarihan ng oligarkiya sa ating bansa. At mga kababayan, mga kaibigan, habang po nariyan ang oligarkiya na siyang may control sa ating ekonomiya at political na kapangyarihan, ang maliliit na sambayan ng Pilipino ay mananatiling nakasadlak sa tanikala ng kahirapan. Ito po ang dahilan kung bakit isa sa prioridad ng ating Pangulo
ay buwagin ang oligarkiya sa ating bansa. Kailangan po sapagkat habang nariyan po sila, ang oligarkiya, hindi po uunlad ang masang Pilipino. At paano po ito mabubuwag? Kailangan po alisin sa kapangyarihan, lalo na po sa Kongreso, at lalo na pong dapat hindi hayaan na maging Pangulo ang tagapagtanggol ng oligarkiya. Lahat po ng kakandidatong presidente at vice-presidente sa 2022 bilang kalaban po ng Duterte administration, yan po ay magsusulong para makabalik ang ABS-CBN. Tanging si Inday Sara po o sino mang itataas ng ating Pangulo ngayon ang magpapatuloy sa legacy ni Pangulong Duterte. Ito po ang dahilan kung bakit isinusulong po natin ang kandidatura ni Inday Sara, sapagkat makakatiyak po tayo na hindi na makakabalik ang ABS-CBN sa ere bilang isang makapangyarihang na tagapagsalita at magpapalakas po sa oligarkiya sa pamamagitan ng mga fake news, mga fake na opinion, wad na opinion na ipararating sa iba't ibang dako ng ating bansa. Isa po sa magiging malaking issue ngayong 2022 ay ang issue po ng pagkakasara ng ABS-CBN, kung saan po ipipilit na isisiksik ng mga kalaban ng mga dilawan na dapat hindi maluklok ang sino mang itataas na kandidato na sa pagkapangulo ni Pangulong Duterte, sapagkat ipagpapatuloy nito ang pagkakasara sa ABS-CBN. At kung magkagayon, sasabihin po nila na walang kalayaan ng pamamahayag sa ating bansa. Mga kababayan, dapat po nating maintindihan that the ABS-CBN is not the symbol of freedom of speech. Hindi po. Bagkus ang ABS-CBN ang simbolo ng isang manipuladong pamamahayag upang maprotektahan ang interes ng mga oligarkiya. Hindi po nagsisilbi na kalayaan ng pamamahayag ang ABS-CBN at maging yung iba pa po dyan na kung tawagin natin ay mainstream media. Hindi po. Sapagkat kahit wala po ang ABS-CBN at wala yung mga mainstream media na yan, nariyan po ang social media na kung saan marami po tayong maliliit na mga kababayan na malayang nakapagpapahayag na kung ano ang katotohanan na nangyayari sa ating lipunan. Bawat isa po malayang makapagpahayag. At ito po ang salamin kung ano ang tunay na kaganapan, katotohanan tungkol sa ating lipunan.
At ito din po ang sumasalamin ng kalayaan ng pamamahayag sa ating bansa. Kaya wag po tayong palilinlang sa mga sinasabi ng mga opposition na yan, na sa pagkakasara ng ABS-CBN wala tayong kalayaan sa pamamahayag, kaya kailangan maibalik ito. Hindi po totoo yan. We have the free press. In fact, the freest, the most liberal, with the social media, with the Facebook, so forth and so on, na nagagamit po natin sa ating pamamahayag ng ating mga opinyon at kung ano po ang nais natin sabihin, pabor man o hindi pabor sa pamahalaan. This is the true democracy. Ito po. Kaya po, para sa mga opposition, pipilitin po nilang papaniwalain ang sambayanan. Kaya isa po ito sa gagawin nilang malaking isyu. Kasabay ng pagsasabi na that President Duterte has committed mass violation of human rights. Yan po ang magiging issue nila. Pero ang sabi nga po natin, hindi po totoo yan, sapagkat yung namamatay sa gera ng droga, ang namamatay sa gera laban sa mga NPA, ito po ang mga poser, mga hardened criminal na talagang handang pumatay at magpakamatay para sa kanilang illegal na gawain. Kung kaya naman, sila po ay napapatay ng ating mga pulis, ng ating military, sapagkat sa halip na sumuko ng mapayapa, sila po ay lumalaban. So, ang ating pong mga sundalo at pulis na pipilitan ay pagtanggol ang kanilang sarili. Ito po isa sa mga legacy ng ating Pangulo, ang ipagpatuloy po ang gera laban sa droga at gera laban sa komunistang terorista. Kaugnay po dito, nagwawala na naman si De Lima. Ang sabi niya, kapag nagkaroon ng bagong Duterte sa Malacanang, hindi titigil para ang Duterte administration hanggat hindi sila nauubos. Well, ang mga katulad nyo, De Lima, na talaga namang nagpalakas ng droga, illegal na droga sa panahon ng inyong panunungkulan, talagang dapat maubos yan. Dapat ubusin ang mga tulad ninyo kung kinakailangan upang malinis ang ating lipunan mula sa illegal na droga, sapagkat sumisira po yan sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Katulad din po na ang komunistang terorista ay sumisira sa kinabukasan ng ating mga kabataan na patuloy nilang nire-recruit, papaniwalain na kailangan sumali sa armadong pakikibaka upang pabagsakin ang pamahalaan. Bagamat itong ipinaglalaban nilang ito ay nananatiling sa pangarap lamang, sapagkat magpakailanman ito po ay hindi mangyayari.
hindi po mangyayari. Ngunit sa in the course of their effort to fight against the government, they resorted to terrorism. At ito po at dahil po dito, nagbubuhis po ng maraming buhay at nagdudulot ng kaguluhan sa ating lipunan. Kaya dapat po wakasan ito sa madaling panahon. At ito po ang ginagawa ng ating pamahalaan sa pamamagitan po ng NTF-ELCAC, National Task Force to end the local communist and armed conflict. Ito po. At maging ang effort na ito ng pamahalaan upang bukasan ang local communist terrorism, nais din pong hadlangan ng mga dilawan na yan, ng mga opposition na yan, sa pamamagitan ng pagsisikap nila na maalisan ng budget upang tuluyan ng mabuwag ang NTF-ELCAC, nang sa gayon wala na pong lumaban, wala nang ahensya na nakatutok sa laban sa gera na inilunsad ng pamahalaan laban sa mga komunistang terorista. Yan po. Kaugnay po dito, napabalita po na mayroong inilulunsad ang CPP, NP, NDF na kung tawagin nila ay Delta or Plan Delta, na kung saan di umano ito ay maglulunsad ng mga demolition job at ambushes sa mga perlaban sa mga personalidad ng NTF-ELCAC. So, ang gagawin po nila sa pamamagitan ng mga demolition job, mga PR, sisirain ang kredibilidad ng mga tagapagsalita ng NTF-ELCAC at maglulunsad din po ng mga pag-ambush sa mga opisyalis ng NTF-ELCAC, lalo na po dito kay Lieutenant General Antonio Parladi, na siya pong masigasig laban sa inilulunsad na gira laban sa mga komunistang terorista. Kaya marami po, tayo po ay nahaharap sa patuloy na pakikibaga laban sa illegal na droga, laban sa teroristang komunista. At hindi po dapat tayo mag-relax dito. Dapat po tuloy-tuloy ang campaign laban sa mga teroristang komunista. In terms of number one po, itong massive education sa publiko, katulad po ng paglulunsad mga informations campaign, katulad po ng ating ginagawa, nang sa gayon ay makarating sa sambayanan ang mga baluktot na gawain nitong mga komunistang terorista. At gayon din naman po itong illegal drugs, para ma-expose po natin kung sino ang mga protector nito sa labas at loob ng pamahalaan.
kailangan hindi po ito tigilan. Dapat ipagpatuloy po ito. And we will be doing it to the rest of our lives. This being our service to our people, God and country. Kaugnay pa rin po sa balita ng na may kaugnayan sa pamamahayag. Ang mga opposition po, kanila pong sinasabi na yung mga vloggers na nagpro-promote, nagpapahayag tungkol po sa ating pamahalaan, yung mga sumusuporta po. Sinasabi po ng opposition na ito ay mga bayaran bilang mga troll farm. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Ang mga maliliit na vloggers na ito na nagsisikap na marinig ang kanilang munting tinig ay upang maiparating sa sambayanan ang katotohanan na ang kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Duterte ang tunay po na nagsisilbi sa interes ng sambayanang Pilipino. Kaya po sinusuportahan po natin ito nang hindi po tayo binabayaran, hindi po tayo pinakikiusapan, bagkus ito po ay kusang loob na ginagawa ng mga maliliit na mga kababayan natin na nais makatulong, nais makapag-contribute in the building of the nation. Ito po ang katotohanan. Ngunit ang mga tagapagtanggol ng oligarkiya ay kanila pong pilit na ginigiba. Pilit po nilang sinasabi sa sambayan ng Pilipino na itong mga nagtatanggol na ito sa administrasyon ay bayaran. Nang sa gayon kanilang mapalabas na ang sinasabi ng mga ito ay hindi totoo, bagkus kanila lamang ginagawa sapagkat sila ay binabayaran. Hindi po totoo. We do not receive any payment for what we are doing. We do it because we believe that it is the proper thing to do as a Filipino. And we do it because this is our way of helping the president building this nation from wreckage. Sinira po ito ng mga dilawan mula sa napakahabang panahon mula po noong 1986 hanggang 2016. Duterte is rebuilding this country at hindi po yan matatapos sa 2022. Kaya kailangan po ipagpatuloy ni Sara Duterte ang sinimulan ng kanyang ama na maisaayos ang ating bansa. At ito pong ginagawa ng mga maliliit na vloggers na to ay ito po ang pamamaraan ng sambayan ng Pilipino na makatulong upang ito ay mailagay sa tama. Yang mga nagsasabi po na yan na itong mga vloggers na to ay troll farms, sila po ang tunay na kaaway ng Estado. Sila po ang tunay na kaaway ng
masang Pilipino, sapagkat nais po nilang ipagpatuloy, patatagin ang mga oligarkiya, ang bumubuo ng oligarkiya sa ating bansa, na kung saan po sila dahil sa kanilang yaman ay kasali na rin po sa oligarkiya. Yan po ang dahilan kung bakit matindi ang kanilang pagtatanggol, sapagkat sa ngayon nakikita nilang nalalagay na po sa panganib ang kanilang interest. Pansamantala po, wakasan natin ang ating paksa. Muli, magandang gabi. At bilang suporta po, inaanyayahan po natin ang ating tagapakinig na i-subscribe po ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong issue ng lipunan. Muli, maraming salamat. Magandang gabi.